Hallelujah. Okay, so isang magandang umaga po sa lahat. Last week, wala po kami dahil kami po ay kami po yung nag-preach sa church po natin sa Claveria. So, kami po ay na-miss po namin yung service last week. But anyway, habang kami po ay nagla-lunch sa Claveria ay pinapanood po namin yung gawain dito dahil maaga pong natapos ang service doon. Okay, so muli isang magandang umaga po sa lahat. Maging sa lahat po na nanonood online. Kami po ay nagpapasalamat for your support, for always watching online. Ako po ay naniniwala at nanampalataya sa puso ko that every time we receive the word, ang salita na tinatanggap po natin mula sa Panginoon will accomplish great things in our lives, saan man tayo naroroon. For God is not limited by time nor distance. Kahit saan po tayo naroroon ay kayang katagpuin ng Panginoon ang bawat isa sa atin. So today, tayo po ay mag-uusap-usap tungkol po sa isa sa pinaka-importanteng topic na binigyan din ni Paul bago po natapos ang kanyang buhay sa mundong ibabaw. In 2 Corinthians chapter 13 verse 11, sabi po dito, finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Ulitin ko pong basahin, sabay-sabay nga po natin basahin. Finally, brothers, goodbye, aim for perfection, listen to my appeal, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Purihin ang Panginoon sa kanya pong mga salita sa umaga pong ito. Tayo po ay manalangin. Lord, we pray that may you bless your word today. I pray that may your Holy Spirit, O God, move in our midst, na habang naipapahayag yung mga salita, Panginoon, may the truth of your word ay patuloy, Panginoon, na maghari sa aming kalagitnaan. And with your Holy Spirit, O God, touch our hearts, touch our mind, so that, Lord, today, may the word na aming tatanggapin will bring forth miracles, healing, and even restoration sa buhay namin lahat, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga relationship kung saan meron po kami. May you continue, Lord, to let your glory rise in our midst and take your place now. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Dito pong mga nakaraang panahon o nakaraang araw ay marami pong mga issues na lumalabas, not only in our community but I believe sa lahat, sa buong mundo ay may kanya-kanya pong mga issue na minsan ito po yung nagiging cause ng di po pagkakaunawaan. Can I hear amen? Si Paul, nung siya rin ho ay nasa lupa pa lamang, especially in the book of Corinthians, sa mga Pauline epistles, marami po siyang mga sinolve or hinarap na mga problema. It's all about relational issues. Actually, sa 1 Corinthians and 2 Corinthians, meron pa pong issue ang church nung araw na na-divide ang church dahil yung iba, ang sabi nila, I will follow Paul. Yung iba naman, ay si Apollos ako. Sabi naman nung iba, ay kay Cephas. And others also said, I follow Christ. Issues na napakahirap pong maiwasan. Nasusundan niyo po ba ako? Church na po yan, pero na-divide dahil lamang sa kung sino ang kanilang susundan na kanila pong leaders. Ang iba pong issue na tinalakay ni Paul nung araw sa mga naunang church ay tungkol sa pagkain. Merong nagsasabing, ito ang dapat kainin, ito yung hindi dapat kainin. Kaya po si Paul ay gumawa ng kanyang stand, ang buhay
ay hindi po tungkol sa pagkain o sa inumin, kundi tungkol sa Panginoon. Can I hear amen? So parang sa church din, sa mga panahon po nito, na divide ang church dahil po yung iba, ayaw nila ng maingay na pagpupuri, kaya ayaw nila ng drum, ayaw nila ng instruments, because for them, this is worldly. Kaya yung ibang Kristiyano naman, ang gusto nila yung maingay na worship, yung pong masaya na worship, yung magulo na drum, maingay na gitara. Okay? Pero kapatid kaibigan, hindi po pinag-uusapan dito kung anong musical instruments ang gamit natin. Ang mahalaga, nagkakaisa po tayo kay Kristo. Amen? Kaya nga po yung ibang church, ang tawag nila sa atin, tayo daw po yung joy to the world. Yung iba naman na ayaw ng magulong worship, ang tawag sa kanila ay silent night. Yan. Naranasan niyo na po ba yan? Yung mga maliliit na bagay na pinagtatalunan. Sabi ng ibang church, kinakailangan maging banal kayo. Kaya yung mga babae, huwag kayong magpantalon, huwag kayong magsuot ng hikaw, huwag kayong magsuot ng singsing, huwag kayong magsusuot ng alahas. Dahil kapag nagsuot kayo niyan, hindi kayo banal, hindi kayo papasok sa langit. Yan. Sa atin naman, hindi ho tayo naniniwala doon. Dahil wala sa pantalon ang pagpasok sa langit. Wala po sa hikaw, wala po sa alahas ang pagpasok o hindi pagpasok sa langit. Dahil hindi po ang mga alahas natin ang namatay sa krus ng Kalbaryo, kundi po ang atin pong Panginoon. Can I hear amen? Dahil sa totoo lang, pag tayo po ay namatay, mailibing po tayo, pati yung mga alahas natin, yung mga damit po natin, kasama na mabubulok doon po sa libingan at hindi po yon aakyat sa langit. Nakakaunawaan po ba tayo? Kasama nung mga pinabaon na damit sa mga namatay, hindi po aakyat sa langit yon. So ngayong araw po nito, gusto ko lang magdagdag ng ilang o konting kaalaman para sa lahat, para po huwag itong mga bagay na ito ang hindi po pagkakaintindihan na lahat. Okay? Lalo po ngayon, meron pong issue. Ang dami na daw pong mga Chinese sa Pilipinas, hindi lamang po sa Tugigaraw, pinagtatalunan po yan. Sayaw sa gusto po natin, matagal na po ang mga Chinese dito. Alright? Sayaw sa gusto po natin, talagang may papasok. Dahil lamang po ba sa mga ito ay mag-away-away tayo, hindi tayo magkakaintindihan? May mga Pilipino rin naman sa China. Pero, isaalang-alang po natin, yun pong security ng bansa natin, lalong-lalo na meron po tayong threat tungkol po sa national security that we need to be very vigilant at tayo po ay maging matalino sa kung ano po ang nangyayari sa kapanahonan po natin. Can I hear amen? Now, sa loob po ng bahay ay meron din pong pagtatalo-talo. Ilan ho dito ang merong konting pagtatalo-talo sa bahay? Yung sinigang pa lang, pinagtatalunan na. Anong gamitin nating pang-asim? Yung sachet ba? O adulu? O baka naman, ang iba, ang gusto ay tamarin na yung inakyat pa. Okay. May nagtalo na ba tungkol dyan? Kaya po yung iba, hindi po maintindihan kung anong pang-asim ang gagamitin dahil po dito may mga mag-asawa na naghiwalay. May mga anak, ayaw umuwi dahil ang ulam, hindi po nila gusto. Yan. So, mga maliliit na bagay. Tinola pa lang, pinagtalunan na, pinag-awayan na. Ano bang ilalagay? Sayote ba? O papaya? Isipin nyo, gumastos ng pagkamahal-mahal na gastusin sa kasal, pero dahil lamang sa sayote at dahil lamang sa papaya, nagkahiwalay. Nalimutan yung mga matatamis na mga panata, mga pangako, habang buhay, mamahalin kita. Ayan. Mga Pilipinong kengkoy, ang bababaw ng mga marami Pilipino, kahit mga Kristiyano, ay hindi po
nagkakaisa dahil lamang sa maliliit na bagay. Can I hear amen? Yung iba nga, toothpaste nag-away eh. Sabi nung babae, sweetheart, pwede ba pag gumamit ka ng toothpaste, huwag kang pipindot sa gitna, dito ka sa dulo pumindot. Pwede ba naman yan? Diba? Tapingin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ikaw, anong issue mo? May nag-away sa itlog. Almusal, nag-away. Dahil pinagtatalunan yung sunny side up o scrambled. O, diba? O Diyos ko, Panginoon ko. Alam niyo, ang hirap po magpastor dahil pati po yan dapat mong ayusin. Meron pa pong nagtalo tungkol po sa excuse me tsaka sorry. Saan mo daw pwedeng gamitin yung excuse me at tsaka yung sorry? Doc Bry, pwede ba magturo ka minsan dito? Ito, magaling sa English to eh. To make up DJ Kunana, I'm sorry. Kinomprunta DJ asawa na, haan nga excuse me. Dapat sorry kasi tapos ka ng dumighay. Sa totalang issue po yan, hindi ho sila nagkaintindihan. Lubusan nang hindi po nagkaintindihan. Pati ba naman sorry at excuse me? Dahilan para hindi ho tayo maging masaya. Kapatid, ngayong araw po na ito, piliin po nating maging masaya. Can I hear amen? Ilan ho dito ang gustong sumaya? Taas ang kamay. Yan. Sabi mo nga sa katabi mo, ke sayote o papaya, maging masaya tayo. Naunahan natin? Can I hear amen? Ke sunny side up o scrambled yan, sabi mo sa katabi mo, sige, itlog din yan, maging masaya lang tayo. Amen. Hallelujah. Minsan, no, may mga sabaw na hindi po natin naiintindihan. Ito ba ay sinigang o nilaga? Sabi nung asawang babae, sinigang yan. Sabi nung lalaki, sinigang? Bakit hindi maasim? Nilaga ito. Kapatid, pwede bang mag-usap tayo tungkol sa mga yan ngayong araw na ito? Dahil ang dami na pong problema ng lipunan natin, ang dami na pong problema ang nagaganap, pwede po ba na kahit yung mga maliliit lang na bagay, na hindi na naman ho makakasira sa ozone layer, pwede bang ayusin na ho natin? Can I hear amen? Ilan ho dito mga may asawa? Taas sa kamay. Hallelujah. Okay, ano yung madalas yung pinagtatalunan? Siyempre, alam ko yan, pera. Nung may pera kayo, nagtatalo kayo. Nung wala kayong pera, nagtatalo kayo. Sa totoo lang, hindi po dahil sa pera yan, dahil sa ugali nyo. Pag umuwi ng maaga yung asawa, nagagalit ka. Pag hindi umuwi ng maaga, nagagalit ka. Saan pupunta? Kaya yung iba, hindi na po umuwi ng lubusan. Alright. Sasamahan niyo po ba ako sa pag-aaral na ito? 2 weeks sa ating pong morning word na pinapadala ko po sa inyo lahat ay tinalakay po natin ang mga bagay-bagay po na ito. Dahil I've been praying to God, sabi ko, Lord, anong issues na dapat po naming talakayin sa amin pong church sa mga panahon na ito? And God brought me to the topic of how to become united in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya ito man ay sa bahay, kaya ito man sa kamag-anak, kung ito man sa marketplace or in the church. So we've been talking about unity for these past 2 weeks sa atin pong morning word. And I believe many of us ay tumanggap at siguro naman ay nagkaroon po tayo ng mga reflections on how we deal with people, on how we work for our relationship for these past 2 weeks. And ngayon ay gusto ko pong pag-aralan natin itong keys to relational wholeness. Dahil kung meron pong nais ang Panginoon, nais po niya na tayo ay magkaisa. Nais po niya na lahat po tayo ay magmahalan, maging isa at gawin ang kanya pong kalooban. Now, in relationship,
we need to aim for wholeness or full and complete restoration. Dahil sa ayaw at sa gusto po natin, kahit anong edad ka, meron po tayong mga relationships na nagkaroon po ng lamat. Kahit sa mga magulang po natin, di ba? Nagkaroon na tayo ng tampo sa kanila. O kaya, yung pong mga magulang naman ay nagkaroon ng konting tampo sa kanila pong mga anak. Naranasan na po ba natin yan? Yung inutusan mo anak mo, di ba? Pagkatapos hindi siya sumunod. Okay? Dumating na ang ilang New Year at nagkaroon ka ng New Year's resolution, pero yung hindi niya pagsunod sa iyo nung 10 taon na nakararaan, hanggang ngayon nandun yung galit mo, yung inis mo, sapagkat natatakan mo na siya, meron na pong brand sa lahat ng anak ko, yan ang hindi sumusunod. Dahilan na yan kung bakit meron pong mga lamat sa relationship. Sa buhay mag-asawa, ganyan din. We're very sweet, pero minsan nagkakaroon po ng lamat yung relationship. At yung lamat po na yan ay hindi po na-ideal ng mabuti, kaya nga po, tuwing nagkakaroon ho ng pagtatalo, yung nangyari nung kasal ninyo, bubukit-kitin mo pa ngayon, 50 years na kayong nagsasama. Malagip mo, hindi nagkasarta? Golden wedding na. So, hindi ho naayos. Alam niyo kapatid kaibigan, napakahalaga po na makita po natin ang mga bagay po na ito. Our relationship with God, our relationship with our spouse, to our family, sa kapatiran po natin sa church, or even in the workplace, siguro kinakailangang makita po natin ito. So, sinasabi po ni Paul, finally, si Paul ay nagsulat sa mga taga-Korinto noong araw. Marami po siyang sinulatan. Sinulatan niya mga taga-Colosas, sinulatan po niya mga taga-Ephesus, di ba? Ang mga taga-Thessalonica, sinulatan niya nung panahon na siya po ay nakakulong at malapit na po siyang papatayin. At si Paul ay bilang isang pastor, siya po yung pastor na ang dami po niyang pinuntahan, nakita ang itsura, ugali ng mga tao na kanya pong nakasalamuha sa kanya pong pagpapastor. So memorize po niya ang kahinaan ng maraming mga churches. Kaya nung siya po ay malapit ng mamatay, siya po ay gumawa ng sulat. Ganito po yung kanyang sinabi, finally, brothers and sisters, rejoice. Sabihin nga po natin, rejoice. Say it again, rejoice. Si Paul na nakakulong na, nakatali na ang kamay at paa, nag-exhort pa siya ng rejoice. Alam niyo kung bakit? Sapagkat naalala niya, ang daming mga tao sa labas, hindi sila nakakulong, pero ang dami po nilang lungkot sa buhay, they cannot rejoice, it's all because of their broken relationship. Sa totoo lang, hindi ho tayo masaya kapag meron po tayong broken relationship. Kapag ako po'y pinagalitan ni Claire, ang sama ng loob ko talaga yan maghapon. Pag nagalit po yan, simple lang. Hindi naman siya magsasalita ng marami. Maliit lang siya magsalita, pero masakit yun. At alam mo, sisirain niya buong araw ko kung hindi ko alam i-manage. Iso nga no umalis to titaray tilugan, sasabihin niya sa akin, bakit? Galit ka? Sapagkat meron pong laging resulta sa buhay ko kapag siya nagsalita ng tumatama sa aking ego, tumatama sa puso ko. Kaya, na-master ko na yung kanya pong mga salita. Maliit lang magsalita yan, konti lang. Di lalo pag madami. Diyos ko, baka ibangga ko na yung sasakyan. Sinasabi ko ito mga kapatid kaibigan sapagkat lahat po tayo ay po pwede at nagkaroon ng problema maging sa pinakamamahal nating tao. Can I hear amen? Ako mismo, meron akong karanasang ganito. Ako mismo, sinulatan ni Paul nung sinabi niya, finally, brothers and sisters, rejoice! Dahil ano po kanyang sinasabi? Malapit na akong mamatay. Nakakulong na ako. Hinahasa na yung kampilan na puputol sa aking leeg, paraphrasing the text. Magsaya na kayong lahat. Para niyang sinasabi, malaya na nga kayo, pero kinakailangang maging masaya kayo sapagkat
ang sarap mabuhay ng masaya. At idinugtong po niya sa kanyang sulat, strive for full restoration, encourage one another. Sa ibang translation na kanyang ginamit ay be perfect. Sabihin nga natin, be perfect. Nung pinapag-aralan ko po ang topic na ito, ako po'y tuwan-tuwa dun sa napakagandang exhortation po ni Paul, sa sulat po ni Paul. That people should strive for full restoration. Now listen to this. Hindi lamang sa atin relationship sa kapwa natin tao, sa family natin, but even to our relationship with God. Na sinasabi po ni Paul, kinakailangang we need to aim for perfection. We need to aim for full restoration. Para bang, alala niyo po ba yung nabalian ng kamay? Nung araw, wala pa pong surgery na ginagawa. So nilalagyan lamang yan ng kawayan, pagkatapos tinatalian. Ang aim ng mga magulang natin doon ay gusto nilang ibalik yung ating naputol o nabakli na nabuto. Sa panahon na ngayon, bago po yan lalagyan ng cast or ng bakal, ine-x-ray po muna yan ng doktor at ipapakita sa iyo doon sa kanilang yung x-ray na, ito yung nangyari, nabali po yan. Pagkatapos, lalagyan niya ng bakal yan at pagkatapos, ikakas. And the very aim of the doctor is to i-restore yung nabali na buto. Can I hear amen? Pero, mamaya-maya, babalik ka sa doktor na yon at titingnan niya. I-x-ray niya ulit yan. Dahil meron pong tendency na kahit nilagyan yan ng cast o nilagyan po yan ng bakal, meron pong tendency na hindi po perfect ang pagkakagawa, lalong-lalo na kung matagal na o kung ito po ay nadurog sapagkat hindi po ganun kadali gawin yan. Pero tumutubo yan. Now, listen to this. Merong process na ginagawa ang doktor. Ang tawag po niya doon, ang kanya pong main objective is to restore the bond that was broken. Na kahit hindi siguro perfect, hindi po magbabago ang aim ng doktor, kinakailangang ma-restore. Can I hear amen? Ganon din ho tayo sa buhay Kristiyano po natin. Our relationship first to God and to other people, we need to make it as our objective na meron pong full restoration sa relationships na meron po tayo. Pero, in relationship, hindi ho ganun kadali na meron pong restoration sa relationship. Can I hear amen? Lalong-lalo na kapag kayong medyo nagkaroon ka ng problema sa kanya ay yung hindi nakikipag-cooperate. Laging merong problema. But always, as sons and daughters of Christ, we need to make it to a point that our aim is for wholeness or full and complete restoration. Can I hear amen? Kahit hindi ka bati, basta ikaw, ginagawa mo ang lahat ng paraan, makipagbati ka. Pwede po ba yan? Sabi mo nga sa katabi mo, yan ang objective natin. Yan ang target po natin. Parang relationship natin sa Panginoon. My relationship with God is that I want to have a full restoration with my relationship with God. Dahil si Jesus, ang kanya pong target, i-restore po tayo. At ang pinakahuling remedy
na kanya pong ginawa ay namatay siya sa krus ng Kalbaryo para i-restore niya ang relationship natin sa Diyos Ama sa langit. Can I hear amen? Can I hear amen? To the point na siya po ay namatay. Gaano kaya kasakit yun yung mamamatay ka para lamang i-restore mo ang relationship ng mga tao sa Diyos Ama? Kaya nga pati si Jesus gusto niyang tumanggi eh. Ano sabi ni Jesus, Lord, pwede bang tanggalin mo tong cup na ito sa akin? Pero, let your will be done. So, ginawa po niya. Tinrabaho po niya. Yung restoration natin sa Diyos Ama. Na ganun din ho tayo, that in this relational problem na meron ho tayo, we need to have an objective, we need to have an aim, we need to hit the bullseye if we really want to experience full and complete restoration. Can I hear amen? Can I hear amen? Alam niyo kung bakit ko po itinuturo ito? Yan ang dahilan kung bakit may hiwalayan ng mag-boyfriend, yung hindi po nila alam ang katotohanan nito. Yan ang dahilan kung bakit ang dami pong magkumpare, nagsuluyan ng kandila at tuluyan ng hindi na-restore ang kanilang relationship. Yan ang dahilan kung bakit may mga mag-asawa, yung iba sumakabilang bahay na dahil sa kanilang ignorance on how to restore relationship. But today, I want you to listen very carefully, maging sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Dahil kapatid kaibigan, napakaigsi ng buhay sa mundong ibabaw. Ang sarap mabuhay ng malaya, ng masaya, kapag tayo po alam natin mabuti on how to handle our relationships dahil nais po ng Panginoon na ito po ay ma-perfect po natin bago po tayo humarap sa Kanya. So, if we are aiming for a target, ito pong restoration po nito, we need to aim for the bullseye. Na kahit gaano po kahirap, kinakailangang pangarapin, gawin, trabahuhin, na tayo po work for the spirit of restoration ng atin pong mga relationships. Can I hear amen? And that we don't need to quit. Kahit anong mangyari, kinakailangang magpatuloy ka. Trabahuhin mo ito. That's why we need to work hard for this sapagkat napakahalaga po nito. Especially sa atin ng mga lalaki. Ilan ho dito mga husbands? Lift your hands please. Madalas kapag tayo po tinatanong, pag tayo po kausap, katulad ng sinabi po ng Ephesians, tayo daw ho yung head of the family. Can I hear amen? And our wives, ang spouse po natin, sila po yung magsasubmit sa atin. But our role is to love them. Can I hear amen? Husbands, to love our wife. Nga kahit nakatagarida, na kahit mareklamo sila, na kahit ang hirap nilang intindihin, sa palagay natin, kasi palagay lang naman natin yun eh. Pero pumasok ba sa palagay mo na ikaw din, yan din ang iniisip nila sa atin? But as husbands, we need to do our best. Naunawain sila. Can I hear amen? At dagiti husbands, sometimes they question dagiti asawa da, apay nga nagasto ti asawa nga babae. Talagang magastos ang mga babae kaysa sa atin. Shampoo pa lang, di ba? Tayo, maiksi buhok natin. Sila mahaba. Mga lalaki, hindi ho tayo co-conditioner. Sila, meron silang conditioner. Di ba? Hello? Safeguard sa mukha natin, okay na. Sila, meron pang likas papaya. Ano pa? Yung lotion, yung cologne. Talaga, sa atin, yung baby oil na nalagay natin sa buhok natin, diba? Yun na rin ho yung ipahid natin sa skin natin, okay na yon. Sa kanila, hindi po pwede. So, kinakailangan meron ho tayong adjustments. Are you with me? And oftentimes, tayo na po mga lalaki, nagtatanong tayo, pag sinabi ng mga asawa natin, Sweetheart, wala na tayong budget. Ha? Nakipanam ti budget.
Inunam gamin ti lotion. Alala ko yung mag-asawa eh. Sabi ng lalaki, pumunta ka sa palengke. Binigyan mo yung asawa. Punta sa palengke. Pang lunch dapat di jay kumang palengkean na. Si Mangpet di bakit na alas 2. Ang dala niya Avon products. Ang cute, ang saya. Pero, sapat ba na dahilan yon para ang lalaki hindi mo tatrabahuin? Karapatan mong questionin, awayin yung asawa mo, pero tungkulin mo rin na i-restore yung relationship mo sa kanya. Na bago lumubog yung araw, mga lalaki, makinig ako kayo mabuti, wala na dapat yung galit natin. Bago lumubog yung araw, wala na yung galit natin. Can I hear a man? Bago lumubog yung araw, wala na ang attention mo sa lotion at lipstick na binili niya, kundi ang attention natin, yung maganda nating asawa. Amen. Walang sumasagot. Ayaw nyo bang ayusin yan? And vice versa. Ganon din yung mga babae. Ang dami yung mga diskontento sa amin, di ba? Oh, gimatang ka manin, barbaro nga short. Nagngina pa yung mati short kan pantalon ti lalaki. Syempre, di ba? O da kita boys, di ba? Mas iyon una tayo pa nga gumatang ti accessories ti motor tayo. Ngam di accessories ti babakit tayo. Minsan question po sa kanila yan. Hindi sila nagsasalita pero may sama sila ng loob. Kaibigan, mamaya bago lumubog ang araw, ayusin mo yan. May kausap pa rin po ba ako? Ngayon, tanong, meron ho tayong problema nito? Do you believe na meron ho tayong problema nito? Tapos papasok tayo sa prayer room natin. Makikipag-usap tayo sa Panginoon. Lord, kay buti mo. Sabi ni Lord sa'yo, oo nga. At yung buti ko, ibinigay ko sa'yo. Dapat maging mabuti ka sa asawa mo. At kapag meron na po tayong conviction na ganon, binabago po natin yung usapan. At sa totoo lang, mga kapatid, kaibigan, nung relational issues na ang ibinabalik ng Panginoon sa atin, tinatapos natin ang pakikipag-usap sa Panginoon. Kaya pala sinabi ni Jesus, if you will offer to me, at meron kang galit sa kapatid mo, iwanan mo muna yung offering mo at makipagbati ka sa kanya bago ka daw lumapit kay Jesus. Nakita niyo na po ba sa Bible niyo yan? Kaya po itong topic natin ngayong araw na ito ay napakahalaga sapagkat dapat po tayo magbigay ng offering natin sa Panginoon na yung offerings po natin ay makarating sa atin pong Diyos na pinaglilingkuran. How to do it? Consider your relational issues. Especially now that we are living on the last days, makita po natin ang mga bagay po nito. So it is, there will be no perfection. Walang perfect na relationship. Laging pong meron pong problema. But we need to aim for perfection in all of our relationship. Huwag ho tayong mapagod, huwag ho tayong tumigil na trabahuhin na yung mga relationships na meron po tayo ay maiayos po natin sa harapan ng Panginoon. Now, when we fail one another, we continually move towards restoration. Keep aiming for the bullseye. Kaya yung asawa ko, hindi po pwedeng magkakaroon siya ng sama ng loob sa akin. Dapat maayos kaming dalawa. Ang hirap kaya nakalaban mo asawa mo. Mamaya lagyan niya ng Sunrox yung pagkain mo. Ang hirap kaya.
Relationships, walang makapagsasabing perfect. Laging meron pong problema. Even in the marketplace, can I hear amen? Laging merong reklamo yung boss mo sa'yo, at ikaw din na subordinate, laging may problema ka sa boss mo. At hindi po matatapos yan. Ang nakakalungkot, kung hindi mo tinatrabaho na maiayos ang relationship mo, may problema ka habang buhay. Marami pong churches na ganyan. Marami pong mga members, meron silang broken relationship with their pastor. At yung pastor, ganun din, may sama ng loob sa mga members nila. Now, kapag hindi po na yan naiaayos, nakakalungkot isipin. Paano kaya bababa ang presence ng Lord sa church na yan? Even in life, life together is not perfect. Amen. Ang buhay po natin hindi po perfect. But we need to aim for more and better na buhay. Nadadapa tayo, pero kinakailangan magpatuloy. So now, brothers and sisters, there are few things na gusto ko pong makita po natin if we really want to have a relational wholeness. Number one, we need to learn how to comfort one another. We need to learn how to comfort one another. For yan ang sinasabi po ni Paul. For us to strive for full restoration, we need to encourage one another. In other translation, ang kanya pong ginamit, comfort one another. Sa relationship, mga kapatid, kaibigan, ay kapag nagkaroon po tayo ng issue sa relationship, whether you like it or not, pareho kayo, ikaw na may galit at ikaw na kinagalitan, parehong may tama kayong dalawa. Parehong merong wound. Amen? Parang ganito. Kami ni Claire, kapag nagsalita ako ng masakit laban sa kanya, alam kong masasaktan siya. Alam kong masasaktan siya. Pero, hindi po pwede na hindi ako masaktan. Do you get the point? Kapag nasaktan ko ang asawa ko, tsak na merong damage sa akin. Because the Bible says, as husband and wife, we are one. Amen? Ilan dito mga nanay? Please lift your hands, please. Minsan napapagalitan natin ang mga anak natin, di po ba? Yung anak natin na pinagalitan natin, umiiyak. Pero tayo parang ang tapang-tapang natin. Pero mamaya papasok ka sa kwarto, ikaw na nanay na galit, mas malakas yung iyak mo kaysa sa anak mo na pinagalitan mo. Sapagkat sa ayaw sa gusto ko natin, pareho kayong masasaktan. Can I hear amen? Can I hear amen? Kahit sa mag-boyfriend. Minsan may mga boyfriend sadya nilang gustong saktan yung partner nila. Di ba? Pakikitaan nila ng kung ano-ano, sasabihan nila ng kung ano-ano, mag-message tayo ng kung ano-ano sa kanila, nasasaktan mo sila. Sa unang pakiramdam ay akala mo nakaisa ka. Pero alam mo, mafe-feel mo, may damage din sa'yo. Kaya po pala sinabi ni Paul, comfort one another. Amen. Dahil kapag ikaw ay nanakit, ramdam mo kung ano yung sakit na yon. At hindi po pwedeng pagkatapos mong nang ramdaman, hindi ka maghahanap ng comfort para sa sarili mo. Kaya madalas nung mga nag-away, di ba? Yung isa, pupunta sa Robinson, pupunta sa, ano yung mahal na kape? Starbucks. Kasi gusto niyang hilumin yung kanyang sugat. Pero dahil sa kanyang coffee na nainom, mas lalo po siyang ninenervyos.
Yung iba sa barkada pumupunta. Nagkikwento, naglalabas na sama ng loob, pero sa totoo lang, nasaktan ka kasi. Nakatulong ba yon? No. And the best way to do it is to go home and comfort your spouse, kung yung spouse mo, ang nasaktan mo. May issue po ako kung bakit ito ang tinuturo ko ngayon. Almost 1 month ko nang dinidisiplina yung bunsong anak ko. Tasabsabali ti ugali na nga talaga. Lahat ng kasambahay ko, alam nila yan. Hinahatid ko siya sa school, ginagawa ko yung tungkulin ko pero walang usap. Hindi ako nagbibigay ng allowance, si Claire nagbibigay. Kasi pagod na po akong mamalo. First week, kakaya-kayanin. Yung nakahiga siya sa sofa, nilalagpasan ko lang, patayin mo na yan. Maligo ka. Yung bang para kang military, kala mo matatag ka. Pero alam mo, kinakain ako ng emotionally, I'm hurting. Physically, I am hurting. Sa second week na siya po ay dinidisiplina ko, nagkakasakit na siya. Third week, malala na ang kanyang ubo. Dahil alam ko, may problema sa amin. Kaya ngayong araw po na ito, puyat na puyat ako. Dahil magdamag po kaming magkayakap. Dahil wala akong karapatan na magtuturo ng ganito kung hindi ko po ito mararanasan. Sobrang tough niya. Kailangan pang lumabas sa bahay para hanapin yung Vic sa loob ng sasakyan para lamang po i-comfort yung batang ito. Madaling araw, anong oras, kailangan hanapin ko yung nebulizer para lamang po i-nebulize siya. 2 days na halos yata na ginagawa ko ito. Kaya sabi ni Jen, nagbago mukha ni Nem Pastor. Para man sinasabi niya, kasi very observant tong kasama namin sa bahay. Nakita niya kung paano ako magparusa, nakita niya kung paano ako magsalita. Sabi ko sa kanya, mag-transfer ka na sa high school mo. Kung that's the only way na makapagbigay ako ng discipline, gagawin ko. Pero sa totoo lang, kapatid, hindi ako nagtagumpay. For 3 weeks, ang dami kong na-lose. Now, I'm working double time to restore. To restore my boy and to restore my relationship with him. Kaya ito pong teaching na ito may hugot. I am learning. And I believe lahat po tayo, may sarili po tayong istorya. Habang ginagawa ko ito sa kanya, kahit nasa biyahe po ako mismo, nasasaktan. Ang dami kong mga kausap, pero sa dulo ng usapan ko, akala ko, nabaliwala ko, hindi pwede. Kapag tumahimik na kaming lahat sa loob ng sasakyan, babalik ako doon sa sarili ko na meron akong problema. And you know, brothers and sisters, hanggat hindi ko natatapos ang problema ko sa kanya, hindi po ako magiging malaya. Yun ho nakita ko. And so, while nilalagay ko po ito, habang ginagawa ko itong topic po nito, comfort one another. At kagabi, habang kino-comfort ko po siya, alam niyo sa totoo lang, ako ho yung mas na-comfort sa totoo lang. Ako po yung tumanggap ng mas mabilis na healing kaysa sa kanya. Soul, body, and spirit. Hindi siya nagsalita. Pero
nung tinatanggap niya yung comfort na binibigay ko sa kanya, I am also comforted. At nag-breakthrough po ako kanina. Kaninang madaling araw. Ayaw ko sanang ituro ito eh. Dahil sa totoo lang, kung hindi ko ito naranasan, istorya lang yan. It's just a topic na parang suntok sa hangin. Pero tinuturo ko po ito, kapatid, dahil merong istorya po ito. Now, comfort one another. In your notes, ilagay po ninyo, get out of yourself and seek to understand each other. If we really want to comfort others, we need to go out or get out of ourselves and seek to understand ang ibang tao. Madalas, kapag tayo po ay may problema sa relationship natin, ang madalas natin nakikita yung tayo tama, yung tayo yung totoo, yung tayo yung champion. But no. Meron din po tayong naging pagkakamali. And if we really want to restore relationship or relationships, we need to get out of ourselves and to seek and understand ang ibang tao. Nung tinitingnan ko po si Nem na grabe yung kanyang ubo, parang bumalik yung kanyang asthma eh. Sa tingin ko, bumalik yung kanyang asthma. 11 years na hindi nag-occur yung kanyang asthma. Pero nung disisiplina ko po siya ng 3 weeks, bumalik yung kanyang asthma. No touch. Yung madalas kong hinahawakan siya, niyayakap siya. Sa loob ng 3 linggo, wala talagang ganun. Hinahatid ko sila ni Ash. Sasabi naman ako, okay, be good boys. Pero sinasabi ko yun kay Ash, hindi sa kanya. Di ba? Drama, no? But I need to do something to get out of myself. Ngayon ko naintindihan, hindi ko siya pwedeng baguhin ng yung sa sarili kong paraan. It's only God na po pwedeng magbago doon sa anak ko. Can I hear amen? May mga broken relationships ba tayo na gusto po nating i-restore? Get out of yourself. Huwag mong isipin yung tama mo, huwag mong isipin yung okay ka, huwag mong isipin yung, pagbiag nakmet, uray awanda. Pwede. Totoo. But whether we like it or not, meron po tayong problema sa sarili natin. And so the very goal of encouraging one another is to set our minds to consider one another, not just ourselves. So dun po sa aking project kay Nem, dun ko naintindihan, I need to give up my being a father. I need to give up my standard. Lalo na kapag iisipin ko na ako ay pastor at ina-expect ng lahat ng mga anak ko ay perfect. Hindi ho totoo yun. Madalas, nire-require natin sa kanya ito eh. Giskwila ka nga nasayaan. Maging good boy ka. Taamo da jay school. Pastor ni tatang mo. So para bang, kaya si Nem parang napiga na hindi niya alam kung paano niya gagawin. Alam naman niyang malabo mangyari yun. And I need to give up my standard
para ho hindi mabasag yung relationship naming mag-ama. I need to consider him as a boy and forget my position as a pastor, as a father, para lamang ma-comfort ko ang batang ito. Mahirap kong gawin sa totoo lang. Ang hirap kong gawin. Pero sa topic po na ito, nag-breakthrough po ako. Ngayon kung nagagawa ko, kaya mo rin gawin. Amen? Now, number 2. Before we go to number 2, ngayon kapatid kaibigan, kung sa palagay po natin na meron po tayong nasaktan o nasagasaan, do your best to comfort that person. In doing so, you yourself will be comforted. Kaya po pala ganyan ang sinabi ni Pablo dito. Strive for full restoration, encourage one another. And then number 2 is be of one mind. Be of one mind. Meaning, we need to agree with one another. Lahat po tayo may kanya-kanyang kaisipan. Lahat tayo may kanya-kanyang paniwala. Lahat tayo may kanya-kanya pong standard. Pero, bilang family, sa church, o sa loob ng tahanan, sa community, o marahil sa marketplace kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Hindi naman po ibig sabihin na tayo ay sumang-ayon na lang sa lahat ng gusto nila. Pwede ka namang hindi sumang-ayon eh. Pero, kinakailangan ka makipag-agree dun sa kanilang spirit in order to have one mind because we are working para po doon sa pagkakaroon natin ng mind of Christ. Can I hear amen? Pwede ba natin makita sandali yung Philippians chapter 2, beginning verse 3 to 6? Can we read it aloud? Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interest of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Sabi verse 6, who being in a very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. But he made himself nothing, taking the very nature of servant, being made in human likeness. Now, purihin ang Panginoon. In order for us to agree with one another, katulad po ng example po ni Jesus. Diyos na nga siya eh. Pero hindi po niya pinangalandakan na siya po ay Diyos. Kinalimutan niya yung kanyang pagiging Diyos. At siya ho ay nagkatawang tao, naging alipin hanggang sa siya ay napatay sa Golgotha na sinasabi po ng Bible, ito na ang pinakamasamang uri ng kamatayan, yung mamatay ka, death penalty sa Golgotha. Bakit niya ginawa yon? Para lamang sa mga tao na hindi kailanman nakipag-agree sa Diyos. Ang hirap yatang magpakamatay para sa mga taong kalaban mo. Yung ayaw maniwala sa iyo, yung ayaw tanggapin ka, pagkatapos ibibigay mo pa, pati buhay mo sa kanila. But you know, this is the very example. This is the very example na ginawa ng Panginoon. And so, you know, brothers and sisters,
Ewan ko kung maalala po ninyo yung nangyari. Si Peter, 3 times niyang dininay si Jesus. Hindi po ba? 3 times. Lahat ng kanyang mga disciples, pera kay John the Beloved, lahat sila ay tumalikod, umalis, iniwanan ng Panginoon. Pero nung siya po ay nabuhay na maguli mula sa mga patay, hinanap niya kanyang mga disciples. Hinanap niya sila. Hindi para sumbatan. Hindi para ipamukha sa kanila. Wala pala kayo eh. Hinanap niya sila to restore His relationship with them. Can I hear amen? Can I hear amen? Kung kayo kaya si Jesus, dininay kayo ng kaibigan ninyo ng 3 times, tapos pinatay ka. Sa palagay mo, hahanapin mo pa yung kaibigan mo na yon? Hindi na. Sasabihin mo sa kanya, wala kang kwentang kaibigan. Di ba? Nung lumubog ka, sinagip kita. Walang utang na loob. Palagi ko ganun tayo magsalita. But God is good. So in our call about dito po sa issue na pinag-uusapan po natin, relational wholeness, we need to learn how to agree with one another. Can I hear amen? Can I hear amen? It is a call to have the mind of Christ. The mind of Christ na sinasabi po ng Bible, lahat ay po pwedeng magkaroon nito. Meron po kaming istorya ni Claire. Wala naman ako may ibang pwedeng may istorya kundi yung istorya naming dalawa. Sabi ko sa kanya, Mami, pinturahan natin yung bahay natin. Alam mo, sagot sa akin, haanan, kastanalatan. Alam mo yun, yung nag-ipon ka ng pera, hindi ko naman ihingin sa kanya. At hindi rin naman siya yung magpapapintura. Pagkatapos, gagawin ko ito para matuwa siya. Tapos sasabihin niya sa akin, Hani, ang kagpinturan, baya mo, kasanalatan. Sabi ko, itutuloy ko pa ba ito? Pero alam ko namang tama. So, pinapintura ko. So, mula dun sa first coating hanggang sa final coating, pinipicture ko, pinapakita ko sa kanya. Nung natapos, sabi niya sa akin, mayat gayam. Kanya po yung punto ko? Kung ako walang knowledge about relational wholeness, idi imbaga na nga, hanta pinturaan na yun, bayamon, ay, tuntuan naman ako Apay kuma. Pang-down ko na lang sana ng motor. Pampapogi, di ba? But no. I need to see to it that we will agree together. Dahil alam ko, nung sinabi niya, wag ka nang magpapintura. Okay na yan. Ang mahalaga, may bahay tayo. Pero hindi, kinakailangan kong magpintura. Kinakailangan kong pagandahin. Para sa'yo yon. Nung una, hindi po siya nag-agree. Pero nag-push po ako. Hanggang sa dulo, nag-agree po kaming dalawa. Amen? Kasi you need to be sensitive kung nag-agree ba yung kasama mo o hindi. Pero tatrabahuhin mo na dapat mag-agree kayong dalawa. And that until such time that you will experience yung tinatawag na being one in mind. Being one in mind. Pero meron po siyang mga issues.
na pag sinabi niyang hindi, hindi ko dapat ipilit. Alright? Parang ganito. Sabi ko sa kanya, Mami, bibili ako ng motor. Kasi kailangan ko ng motor. Makakatipid kami. So, ang dami kong mga ni-raise na mga issues para lamang pumayag siya. Pero mariin niyang sinasabi, ayaw niya na bibili ako ng motorcycle. Tapos, nagkampanya pa siya para meron siyang kasamang so, si Chris hindi na rin pumayag. Si Jen, laging play safe yan. Pero hindi ko po pinilit. Dahil alam ko, hindi kami mag-a-agree sa bagay na yan. Pero sa pintura, ipinilit ko. Nakuha niyo po ba yan? Now, tumingin nga po kayo sandali sa akin. May mga bagay na ipipilit ka, pero dapat alam mo yung mga bagay na hindi mo ipagpipilitan. Kung talagang kilala mo ang asawa mo. Kung talagang kilala mo yung karelasyon mo. Naunawaan po ba natin? So we need to work on how to become one mind. Can I hear amen? We need to know on how to win our families, our spouse, or even the church, kung paano po kayo magkaisa sa isip, yung isip ng Panginoon, hindi yung isip mo. Importante po na maintindihan po natin ito if we really want to experience breakthroughs in our relational wholeness. Si Jesus, ganun din. Ang dami niyang mga ayaw na ginagawa ng kanyang mga disciples, ng mga apostles. Yet, nagkaisa sila. Nagkaisa sila. Now, in your notes, gusto ko pong ilagay niyo to and make it bold. When we disagree, do it in a Christ-like manner. Pag meron tayong disagreement, okay yan. But do it in a Christ-like manner. Malala niyo po ba si Jesus? Sinabihan niya po si Peter, "Get behind me, Satan." Pero tinuldukan ba ni Jesus ang kanyang relationship with Peter? No. Nagpatuloy po sila sa relasyon nila as Lord and disciple ni Jesus. May mga disagreements po tayo. Pero huwag yung mga disagreements po na ito ang sisira sa buhay Kristiyano po natin. In our disagreements, always consider you still need to have that Christ-like manner. Can I hear amen? Sabihin nga po natin, disagreement. Say it again, disagreement. Madalas sa politika, yan ang issue po natin. Meron ho tayong church. Ang daming umalis doon sa church po natin dahil hindi po nila gusto yung sinuportahan ng pastor natin na mayor. So pumunta po ako doon. So sabi ko sa kanya, "Pastor, ano ka ba? Yes or no?" Kasi may issue po kasi sila doon eh. Gagawa ng dam. So kinakailangan meron ng decision, yes or no. At dahil po sa yes or no na yan, ang daming mga churches na naghiwa-hiwalay. So tinanong ko yung pastor, "Ikaw naman, pastor, ano ka? Yes or no ka ba?" Ang tagal po niya ako sinagot. Pero nung tinanong ka, tayo lang dalawa, ano ka ba talaga? Yes or no?
Alam niyo nga hanggang ngayon, hindi ako sinasagot. So ako po yung nagsalita sa mga members. It's not about yes or no about the dam. But we are yes for development. Kinakailangang ipaliwanag mo sa tao ang buong issue. Can I hear amen? Hindi dahil lamang nag-yes yung iba, maki-yes ka na rin. Hindi lamang dahil nag-no yung iba, maki-no ka na rin. O dahil yung yes, merong ibibigay na ayuda, kaya nag-yes ka din. No. So in our church, marunong ho tayong pumosisyon bilang mga Kristiyano sa lahat ng mga decisions po natin. Can I hear amen? Can I hear amen? Kung green kayo, di green kayo, basta ako blue. Maliwanag naman yata. Dapat ba ito na maghiwa-hiwalay? Hindi. Kung merong pink, di sige pink ka din. Sabi mo nga sa katabi mo, kahit anong kulay mo, magkakapatid tayo. Naunawaan natin? Can I hear amen? Meron ho tayong kasama. Hindi ko talaga kasama sa position sa buhay. Pero nung may pangangailangan, kailangan tumulong ka. Kapatid mo yan eh. And that should be our relationship as church. Are you with me? Can I hear amen? Hindi sa lahat ng mga pagkakataon, nag-agree kami ni Claire sa mga gusto namin gawin. Siya gusto niyang pumunta sa Baguio, lalo itong mga to. Nakailang palit na tayo ng sasakyan, di man lang tayo makakarating. Puro drawing. Ako naman, kung meron akong pera, hindi ko priority ang paglabas. Dahil sa totoo lang, ako kasi yung magdadrive. Pero dapat bang pagtalunan yun? Kaya nung meron silang pagkakataon pupunta ng Baguio, okay, go! Hindi ho ako kasama. Hindi ako nag-drive. So nag-enjoy po sila, naiwan ako sa Tuguegarao. Okay. Sabi mo nga sa katabi mo, magkaisa tayo sa isip. Kahit hindi tayo magkapareho ng gusto, magkaisa pa rin tayo sa isip. If that will be our relationship, brothers and sisters, si Jesus matutuwa sa atin. Can I hear amen? Again, when we disagree, do it in a Christ-like manner. Now, last. Point number 3, live in peace. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, peace be with you. Anong sagot niya? And also with you. Now, peace is not the absence of any conflict. Peace is not an absence of conflicts. But peace is the presence of Christ in a relationship. Sa buhay mag-asawa, hindi laging perfect. Laging may gusot, laging mayroong problema, laging may pinagtatalunan. Amen. Lahat po ng mga mag-asawa, di po ba? Kahit sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, may mga pinagtatalunan kayo. Saan ba tayo kakain? Jollibee, McDonald's. Bandang huli, bumagsak kayo. Manginasal. Now, peace is not the absence of any conflict, but peace ay yung nandun ang presence ng Panginoon sa relationship. Now, we tend to see peace as primarily absence of conflict, tension, or disagreement. Madalas yan ang tingin po natin. Pag walang disagreement, sama-sama tayo. Kapag lahat tayo nakadamit ng puti, akala natin, nagkaisa na tayo. Hindi ho totoo yun.
Uniformity is different from being one. So peace is not the absence of any conflict in a relationship, but peace is the presence of Christ. Kahit merong away mag-asawa, kahit may away magkapatid, kahit merong away magkapitbahay, kahit magtalo-talo tayo sa loob ng church, music team, kung sa palagay ninyo hindi kayo nagkakaisa sa tunog, sa tono, pwedeng pag-usapan yan. Kung hindi kayo nagkakaisa sa damit, dapat magkaisa kayo. Ay, congratulations sa music. Ang ganda. Sabi ko kay Claire, sa lahat yata ng tugtugan, ito yung pinaka-best. Congratulations. Palakpakan nga po natin ang music team natin. Now, there is what we call biblical peace. Sabihin nga po natin, peace. Pero ang pinaka-best na kapayapaan na po pwede nating maranasan is the biblical peace. Na alam natin, ito po yung peace na nagmula sa Panginoon. Now, biblical peace is the active presence of the kingdom of God in the midst of relationship. Not only in the church, but even in all relationships na meron po tayo. The active presence of the kingdom of God in the midst of relationship. This is what we call biblical peace. Pwede namang makipagpayapa. Sige nga, para wala ng away, sige na. Minsan, madalas ganyan tayo. Sige na. Okay, sige, sa Jollibee na tayo kumain. So ano na tinanong nung asawa mo, anong order mo? Tagal mo sumagot. Kasi ayaw mo sa Jollibee eh. Meron kang gusto. Hindi ba po pwedeng sabihin mo na lang, nasa Jollibee tayo, so ano ba masarap, sweetheart? Pwede yung ikaw na lang mag-order para sa akin? Siyempre, orderan ka rin niya ng masarap that will yung magbibigay ng tuwa sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kakain pa naman kayo ulit eh. Sa susunod naman po pwede mo nang sabihin, sweetheart, pwede ba? Nasakwan naman tayo kumain. Kenny Rogers. Pag sinabi ng asawa mo sa iyo, sweetheart, huwag tayo sa Jollibee, sa Kenny Rogers na tayo kakain. Pumayag ka na. Siya magbabayad. Live in peace. Can I hear a man? Can I hear a man? Sabi mo nga sa katabi mo, live in peace. Now, when His peace, God's peace is present, we just do things differently in the way we live. In our community, in the family, makikita mo na lang kakaiba ang buhay na meron ka kapag meron kang kapayapaan ni Kristo. Can I hear amen? Ngayon, araw-araw halos ang dami ko pong mga kausap, ang dami ko pong mga sinasamahang mga tao. Magkakaiba po ng gusto, magkakaiba ng pangarap, magkakaiba ng sinisigaw, magkakaiba ng mga iniisip. Nung una, sabi ko, gulong-gulo, isip ko, paano, how will I deal with these people? Hanggang sa natutunan ko po ang mga bagay nito. It's all started kay Nem. Si Nem, katulad din ng ibang mga bata, mahilig siya sa gadget. So, yan ang isang dahilan kung bakit kami nagtatalo-talo. Pag sinabi mo, huwag ka munang manood. So, kinukuha naman ni Claire yung cellphone, i-charge niya, gigising niya ng hating gabi, kukunin yung cellphone, ipapasok sa kwarto niya.
So expected ni Claire na fully charged pagdating ng umaga dahil ganun katagal na na-charge. Pero pagdating ng umaga, 60%, 50% charge. O syempre, matalino to eh. Alam din niya na may gumamit. Sabi naman ng bata, hindi ko ginamit yan. Natulog ako. Pero nakalimutan niya, nagigising ako ng alas 3, nagigising ako ng alanganing oras dahil nag-check ako sa mga pintuan namin. Kung sasabayan ko ang galit niya, sasabog yung bata. So meron akong mga alam na katotohanan na ang hirap ko nang sabihin na kinakailangan ko na lamang tumahimik para magkaisa tayo. Pero nung pumutok, lumabas na, kinakailangan mong malaman. O, di ba? Lahat tayo ganyan. Si Chris, ganyan din eh. Pastor, i-monitor mo man, Jobing. O, sige, i-monitor. Alam mo naman yan. Tulog ka, Ash. Tulog. Pero pag alis ni Chris, pabilis pa sa alas 4. Kukunin niyo yung cellphone. Tatawag si Chris, did you rest? Yes. Kami lang ba may issue na ganito? Yung mga anak nyo, ang babait siguro ng mga anak nyo. Pero dapat bang isumpa sila? Hindi rin. Kailangang manatili yung kapayapaan sa puso natin. Di ba, Chris? Dahil kung hindi, ganito ka magsasalita, oh, nabanog ako. Alayin nyo, dagituyin. Hiwalayan. Diba? Mapuputol yung relationship. Tapos na lahat. Parang ako dun sa anak ko. Sabi ko sa kanya, okay, sa enrollment sa high school, umuwi ka na sa inyo. Hindi ko alam, may ginawa rin pala yung asawa ko, inayos na lahat para tuluyan na siya muwi. Siguro nakita niya na kinakailangang mais ako. Siguro sabi ni Claire, oh Daddy, peace be with you. Siguro nagulat siya nung kagabi na magkayakap kami. I'm doing something. And you know, it's all because of the biblical peace. Amen? Sabi nga po natin, biblical peace. Kapag meron tayong conflict sa kahit na kanino, ilagay mo sa puso at isip mo, biblical peace. The presence of God that is in me. At alam niyo, napakadali makipag-unite, napakadali ma-restore ang relationship. Can I hear amen? Now today, my brothers and sisters, diyan natapos yung atin pong pag-aaral. But before we go, kapag nagawa po natin ang mga bagay po nito, then the God of love and peace will always be with us. At alam niyo, kapatid, pagharap natin sa Panginoon, alam natin na-accomplish natin yung dapat natin ma-accomplish. Can I hear amen? Can I hear amen? Alam kong katabi mo yung asawa mo. Today, I want you to pray for the biblical peace. Maybe we have some conflicts with our children. But I pray that the peace of God will be with you. Sa inyong mga nanonood online, I don't know your issues. Marahil may mga relationships kayo na dapat ninyong ayusin. But remember, again, ang sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13, especially of verse 11, finally, brothers and sisters, rejoice. Minsan lang tayo mabuhay sa mundong ibabaw. Magdiwang na po tayo, mabuhay tayo na masaya. Strive for full relationship. Sa mga husband and wife na meron pong conflicts, whether you like it or not, yan ang ibinigay ng Panginoon na partner mo sa buhay. You prayed for a partner and God gave you. Nung araw ng kasal, nabanggit at sinabi sa inyong dalawa,
The two will become one flesh. And whatever issues na meron ka ngayon with your spouse, consider this, my brothers and sisters. Strive for full restoration. Learn to encourage your spouse. Be one in mind. And may the peace of God be with us. Conflicts may be ng mga magulang sa kanila pong mga anak. Whether we like it or not, ang mga anak po natin ay gift ng Panginoon sa atin. That we need to accept them, we need to understand them. Ano man ang ugali po nila, tanggapin po natin, we're living in this world na puno ng temptation. May mga bagay na po pwedeng mag-influence sa kanila. Hindi man ito marahil ayon sa gusto natin. But this is still our responsibility to have good relationship with our kids. And for the kids, remember, God gave you parents. Hindi para awayin, hindi para i-condemn. Parents that you need to submit to them. You need to love them, honor them. Because this is the perfect will of God. May mga diskontento tayo marahil sa buhay. But perfect peace and a biblical peace is not the absence of conflicts or problems. But perfect peace is that when the presence of God is in our relationship. So today, as we close in prayer, kung katabi mo ang asawa mo, and you think you have some conflicts in your relationship, I want you to pray together. Or maybe your children, you have conflicts with them. Pray that may the Lord give you peace so that today, lahat po tayo ay lalabas sa lugar po na ito. Matagumpay tayong ginawa natin o nagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Can we just close our eyes for a moment? If you sit together with your spouse, I want you to hold his hands or her hands and start praying. Lord, let down your Spirit in our midst now. You know exactly, oh God, what is happening sa relationship ng marami sa amin. Marahil nasaktan namin sila dahil sa mga expectations na hindi po na-meet. Decisions, Panginoon, na hindi po napag-usapan. Conflicts, Lord, na naglagay ng lamat o nagbigay ng lamat sa relationships. But today, oh God, we just thank you for your grace. It is your perfect will, O Lord, that all of us will have that relational wholeness. Bless every couple na nandito ngayon. Lord, sila'y pinag-isa mo. And that now, they're no longer two but one. I pray, Lord, bless this relationship. Ganon din po, Panginoon, sa mga anak, sa kanila po mga magulang. May you bless, O God, the parents and children relationship. So that, O Lord God, in our lives, matuwa ka sa amin. Sapagat pag nagawa namin ito, Panginoon, sinabi mo, their God will command the blessing, even life forevermore. Lord, let every family be united in the Spirit. Let every family, O God, be united. Bind them, O Lord, with your Spirit. I pray. Panginoon, ang daming mga nasayang na panahon dahil lamang sa tampuhan.
sa misunderstanding. That many of us, O God, we suffered. Nung nasaktan kami at nakasakit kami. Lord, alam namin ito ang nag-withhold sa blessing sa amin. But today, Lord, I pray, ibaba mo sa amin ang Holy Spirit mo. Comfort us, O God, kung kami man ay na-hurt. Comfort us, O God, kung kami ay nakasakit din. That today, O God, before we go home, may we receive the fullness of the Spirit of God so we can be comforted. That when we go home, O Lord, the same comfort ang ibibigay namin sa mga mahal namin sa buhay. And Lord God, ang aking dalangin, fill us with your love. Fill us, O God, with your Spirit. At Panginoon, sa umaga pong ito, may you touch your people now. Bind them, O God, with that love. Bind them, O God, with the power of your Holy Spirit. That no attack of the enemy can ever prosper. Walang makapaghihiwalay sa amin sa iyo, Panginoon. For this is your word in Romans chapter 8. No one can separate us from your love. And that no one can separate us, O God, in loving our brethren. At dalangin ko, Panginoon, sa bawat pamilya na nare-represent ng iyong mga anak ngayon, may you bind them, O God, with the spirit of love and the spirit of unity. Seal every relationship, O God, with your Holy Spirit. And today, Lord, I pray, open the floodgates of heaven and begin to pour the blessing, O God, that your people need. Promote them, O God, sa lahat ng kanilang mga ginagawa, even in the marketplace where they work. I pray, O God, na ang breakthroughs, Panginoon, ay mararanasan namin pagkatapos po na magawa namin ang reconciliation po na ito, ang pakikipag-isa po na ito. For you have promised, O Lord, that how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. And that your promise, O God, you will send forth the blessing, even life forevermore. So I pray for breakthroughs, financial breakthroughs for your people, the breakthroughs in every relationship, the breakthroughs, O God, in their farms, in their career. At God, ang akin pong dalangin, kapag nakita ng mga tao ang aming pakikipag-isa, we will be a living testimony that truly Christ is in us kung bakit nagawa namin ang mga bagay nito, Panginoon. Lord, salamat. At sa amin pong pag-uwi, ingatan mo po kami at samahan. At ang buong isang linggo, Panginoon na ito, I declare that all victories, O God, and all breakthroughs will be available for your people. To you we bring back all the praise, all the glory. Be glorified in Jesus' name, and everyone will say, Amen. God bless you. At magkita-kita po tayo sa araw ng linggo.